Isang plastic straw, isang supot ng chichirya, isang milk teacup. 5 minuto lang natin ginamit, pero 500 taon bago ito tuluyang mawala. Ilang beses ka na bang nagsabi ng, isang plastic lang naman? Pero paano kung ang isang plastic mo ay milyon-milyon pala tayo? Iyan ang tinatayang dami ng basurang nalilikha ng mundo bawat taon. From Boodle finds hanggang sa one-time gamit na it's just one plastic, unti-unti nating pinupuno ang mundong dati ay puno ng buhay. Magandang araw, ako si Heart Castillo at ito ang Serbisyong Damang-Dama, ang programang naghahatid ng mahalagang serbisyo at impormasyon sa bawat tahanan. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang movement na hindi lang trend, kundi responsibilidad. Ito ay hindi lamang aesthetic lifestyle, kundi paninindigan. At ito ang Zero Waste. Sa modernong mundo, mabilis ang lahat. Mabilis ang delivery, mabilis ang pagkain, mabilis ang konsumo. Ngunit ang basura, hindi nawawala ng mabilis. Ang pangunahing sanhi ng krisis sa basura ay labis na konsumerismo, maling pamamahala ng solid waste, kakulangan sa disiplina sa segregation, at sistemang umaasa sa single-use plastics. At ano ang epekto? Pagbabara ng mga estero at daluyan ng tubig na nagdudulot ng pagbaha, pagkamatay ng mga yamang dagat dahil sa plastic ingestion, at higit sa lahat, paglala ng climate change. Hindi lang ito environmental issue. Ito ay social issue, economic issue, at health issue. Ano ba ang zero waste at bakit ito trending sa mundo ng activism pero trending lang naman sa feed? Ayon sa Zero Waste International Alliance, zero waste ay isang prinsipyo na naglalayong i-redesign ang life cycle ng mga produkto para maiwasan ang basura at mapanatili ang mga resources para muling magamit o ma-repurpose, hindi basta itapon sa landfill o dagat. Sa lungsod ng Isabela naman, mahigit 3,196,827 kilograms o 3,196.8 tons ang basura na nakukuha sa lungsod ng Isabela sa buong taon ng 2025. Ayon sa datos, narito ang dami ng dump trucks ng basura na kailangan kolektahin araw-araw, buwan-buwan at buong taon. Naalala mo pa ba ang dating Isabela? Naalala niyo ba ang mga panahong kapag umulan, agad bumabaha? Ang mga panahong ang kalsada ay hindi lang dinadaan, kundi tinatapunan. Ang palengke na sentro ng kabuhayan, pero minsan sentro rin ng tambak na basura. At kung walang sistema, walang disiplina, walang pagkilos, ang lungsod ay lulubog sa sarili nitong basura. Noong panahon ng kampanya, malinaw ang pangako ni Mayor City Jalia Turabing Hataman. Lilinisin ang Isabela City, Basilan. Noong 2019, inilunsad ang Clean Isabela, isang citywide cleanup drive. Isang kilusan na sinusuportahan ng kanyang asawa na dating congressman at ngayon Governor Mujib Hataman. Hindi ito isang one-day clean-up photo-op. Ito ay isang movement na naglalayong pag-isahin ang mga komunidad ng Isabelenyo
para sa isang clean and green drive tungo sa environmentally sustainable Isabela de Basilan. Sa loob lamang ng unang 100 araw ng panunungkulan, umabot sa 87% ang rating sa implementasyon ng road clearing, declogging ng drainage systems, at clearing operations sa Isabela City Public Market. Mga ka-Happy Isabela, this is what we call walk the talk. Hindi puro salita, may actual execution. Noong 2019, bumili ang lungsod ng mga bagong heavy equipment at dump trucks na nagkakahalaga ng 13.8 million upang mas mapalakas ang garbage collection system. Sa isang lungsod na may iba't ibang terrain at barangay, mahalaga ang maayos at sapat na kagamitan. Mas mabilis ang collection, mas maayos ang ruta, mas nabawasan ang mga tambak na basura sa kalsada. Itinayo rin ang Material Recovery Facility buildings sa Lantong Dump Site sa Barangay Balunok. Dito pumapasok ang MRF, kung saan hinahati ang basura sa biodegradable, recyclable, residual, at compost waste. Hindi lahat ng basura ay basura talaga. Ang iba, pwede pang maging resource. Alinsunod sa Solid Waste Management Act of 2003, naglaan din ng pondo ang lungsod para sa waste disposal facility sa Lantong Barangay Balunok. Sa patuloy na paglilingkod at pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman, ipinamamahagi ang 37 units ng Material Recovery Facility sa iba't ibang lugar ng lungsod. Ang proyekto ay bahagi ng top priority agenda ng administrasyon para sa isang malinis at environmentally friendly na Isabela City. Ang kabuuang halaga ng proyekto, 1,428,991.40, fully funded ng city government. Noong November 24, 2023, isang malaking milestone ang naitala sa lungsod ng Isabela. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor City Jalia Turabin Hataman, pumasa ang Isabela City sa mahigpit na pamantayan ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DNREMB para sa kanilang 10-year Solid Waste Management Plan 2022 to 2031. Personal na ipresenta at pinagtanggol ni Mayor Dada ang plano sa harap ng National Panel ng DNREMB Commissioners. Ngunit sa kabila ng mga pasilidad, mga truck at mga ordinansa, may isang tanong na kailangan sagutin. Paano masisiguro na susunod ang bawat isa? Upang tugunan ang isyu ng waste dumping at maling pagtatapon ng basura, ipinatupad ng lungsod ng Isabela ang isang mahigpit na polisiya, ang No Segregation, No Collection. Alinsunod ito sa Republic Act 9003 o Solid Waste Management Act of 2000 at sa lokal na Ordinance 04171 at 11326. Hindi kokolektahin ang basurang hindi nakasegregate. Well, we have so many challenges, facing on the matter of garbage collection or disposal. But the city government is really doing its best. We have the policies, we have the ordinances, and we have the people on the ground. But we cannot simply dwell on the city government alone. There must be a whole of the community approach, meaning to say that it is not the sole responsibility of the local government unit. Kung gusto natin ng clean city aesthetic, dapat may clean habits din tayo. Hindi pwedeng bahala na si truck. Responsibility starts at home. Alam niyo ba, ang dating tapunan ng basura sa Sitio Lantong, Barangay Balunok, na minsang marumi, mabaho at iniiwasan ng marami, ngayon ay isa ng playground. National Cup Softball Slow Pitch sa mismong lugar na dati dump site. Ayon kay Mayor City Jalia Turabin Hataman, patunay ito na kayang magbago at umunlad ang Isabela City at ang buong probinsya ng Basilan kung may malinaw na direksyon at sama-samang pagkilos. Mula dump site tungo sa dignidad, mula basura tungo sa bagong simula. Kasabay nito, isinagawa ang beautification initiatives sa ecological site, pagtatanim ng iba't ibang uri ng puno at bulaklak. Itinatay ang 8,989,623.55
ang budget for establishment of sanitary landfill na sinimulan noong August 7, 2022. Ang budget for construction and landscaping of ecological park and dam site Phase 1 ay nagkakahalaga ng 3,252,595.81. Isang hakbang hindi lang para sa mas maayos na tanawin, kundi para mas suntian at mas sustainable na Isabela. Ang basura mo sa kusina, pwedeng maging pataba. Ang pataba, pwedeng magpatubo ng pagkain. Ang pagkain, pwedeng magligtas ng isang bata na gutom. Sounds impossible? Sa lungsod ng Isabela, may isang inisyatiba na may 3 malakas na pangarap. At ito ang Zero Waste, Zero Chemicals, at Zero Hunger. Tinatawag nila itong Project Zero. Ang Project Zero po, nagmula po ito sa inspirasyon ng ating mayora mula sa kanilang tahanan na pagkakaroon ng composting facility. So, nagsimula yun sa ideya ni Mayor na mula pagkabata niya raw, na-inspire siya na mayroong ganong klaseng composting facility ang kanyang ama. That is why gusto niya rin po itong i-implement sa Isabela City, but this time around sa mga barangays na po mismo. So, unang-unang layunin nito ay zero waste na naglalayong walang nasasayang na basura. Okay. So, pangalawa, maliban sa zero waste, meron tayong tinatawag na zero chemicals kasi puro organic yung mga ginagamit natin doon na for composting. At pangatlo, itong zero hunger na tinatawag. Bakit? Ang Project Zero po natin, may mga women po doon na nagmamanage ng composting facility. Meron din po doon nakalaan na area kung saan po pwede po silang mag-garden. So yung mga compost po doon, mga soil enhancer na tinatawag po natin, ginagamit po nila yung bilang pataba sa kanilang mga pananim. And then, yun po, yun ang major objective ng Project Zero. Isa is yung mga compost nila, soil enhancer na tinatawag, ginagamit po yun sa pananim nila. And another thing is, binibenta nila yun. So, as if we are trying to empower them in terms of environmental management, and we also empower them in terms of economic livelihood, gano'n. So, yun po yung core ng ating Project Zero po. Noong February 20, 2025, inilunsad ni Mayor City Jala Turabin Hataman ang Project Zero. Layunin ng programa na pagsamahin ng solid waste management, organic farming, at food sustainability, lalo na para sa kababaihan sa komunidad. Sa Barangay Camporna Zone 2, isang dating dam site sa Camporna Elementary School ang ginawang organic compost facility. Ang pasilidad na nagkakahalaga ng 586,666.66 pinondohan sa ilalim ng Gender and Development o GAD Fund. Ito ay layuning gawing organikong pataba ang nabubulok na basura. Imagine this, ang dating tambakan ng basura ng paaralan, ngayon ay learning hub para sa organic farming. That's transformation. That's Project Zero. Hindi nagtatapos sa compost ang Project Zero. Sa Barangay Carbon, inilunsad ang Duck Floating Garden bilang bahagi ng 120-day feeding program para sa mga batang 6 hanggang 59 na buwang gulang. 20 ina ang naging benepisyaryo ng floating garden upang suportahan ang food sustainability at organic food production sa komunidad. Pangarap ko talaga, na sinakatuparan nila na isang garden na ito-turn over natin after every yung 120 supplemental feeding, 120 days supplemental feeding. Nagkataon lang ang challenge, ginawa nila to sa isang barangay na island coastal. So walang area kung saan gagawin. So ang challenge ko sa kanila, si grupo ni Ana, sila yung sa CGSO, sa Solid Waste Management, and sa Gender and Development din, na gawa sila ng floating. So eto na to, nagawa. Congratulations! Thank you so much! Ang lungsod ng Isabela ay kinilala bilang consistent regional outstanding winner in nutrition matapos makuha ang Green Banner Seal ng 3 magkakasunod na taon.
Dahil ang Zero Hunger ay hindi slogan, ito ay konkretong aksyon. Ang plastic at bote, karaniwang itinatapon, karaniwang sinusunog, karaniwang nagiging problema. Pero sa Isabela City, ginawa nila ito ng solusyon. Ang BRICS program ay isang waste diversion at recycling initiative ng City General Services Office o CGSO, Environmental and Natural Resources Division ng Isabela City. Layunin nitong gawing eco-friendly construction materials ang plastic at glass waste. Hindi basta recycled products, kundi Isabela bricks at hollow blocks, ginamit sa mga lokal na infrastruktura at green spaces ng lungsod. Noong 2024 lamang, 14,947 eco-bricks ang nagawa at 1,970 hollow blocks. Libo-libong piraso ng non-biodegradable waste ang hindi napunta sa tambakan. Libo-libong piraso ang nabigyan ng bagong buhay. Ang lokal na pamahalaan ng Isabela City ay pinarangalan ng 2025 Eco Innovation Excellence Award ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau ng Region 9. Ang pagbabago ay hindi lamang para sa mga opisyal. Ito ay para sa susunod na henerasyon. Bumisita rin ng Girl Scouts of the Philippines Basilan Council sa ilalim ng kanilang Project Eco Collect, Transforming Plastic Waste into Community Value. Isang inisyatiba naglalayong gawing konkretong aksyon ang environmental awareness. Sa pagbisitang ito, tinalakay ang Republic Act 9003, ang Ecological Solid Waste Management Act upang mapalalim ang kaalaman ng kabataan sa tamang pamamahala ng basura. Isinagawa rin ang educational field trip sa Project Zero Composting Facility na pinangasiwaan ng isang aktibong women's organization at dito sa Isabela Bricks Program Facility sa Lantun. Dito nila nakita kung paano nagtatagpo ang inobasyon at community empowerment. Alam niyo ba na may mga sea sweepers rin tayo dito sa Isabela City? Hindi lang sa kalsada at barangay nililinis ang basura, kundi pati sa dagat. Pinapangalagaan ang ating kalikasan. Isang inisyatiba ang naglalayang protektahan ang mga marine biodiversity, panatilihing malinis ang baybayin at hikayatin ang bawat Isabelenyo na maging responsable sa kapaligiran. Noong August 2024, inalunsad ang Isabela Sea Sweepers Program, isang groundbreaking na programa na pinangungunahan ng City General Services Office sa pamumuno ni Eugene Strong. Binubuo ang team ng local na boat operators na nakatalaga sa Solid Waste Management Division na may partikular na misyon. Linisin ang baybayin ng Isabela, lalo na sa mga barangay ng Malamawi Island. Sa loob ng 5 buwan, nakalikom ang sea sweepers ng 1,580 sako ng basura, karamihan ay plastic at basag na bote. Actually, kami sa Isabela City, isa rin sa dinatnan natin yung problema sa solid waste. Pero dun sa mainland namin, medyo naayos na. Ang challenge talaga yung sa dagat. Kasi nga, they really live there. The Badjaos and the Sama are water people. So, yun na talaga yung mga kabahayan niya. They're not katulad nung sa cases natin dito, mga informal settlers. Talagang taga dun sila. So, ang pinaka ginagawa natin is to make them understand that it's their ancestral domain. Therefore, they have to take care of it. In fact, yung isang initiative natin, kasi kahit anong gawin nating pangongolekta ng basura, meron pa rin talagang pakalat-kalat doon, especially pag dinadala na ng current from other communities, from other areas. So, nag-organize tayo ng tinatawag nating sea sweepers. So, para silang street sweepers, pero sa dagat, with their own mga bangka. And mga badyaw ang kinuha natin. And when we talk to them, talagang yung tingin ko isa sa mga common na pag-uusapan dito, yung changing mindsets talagang na-appreciate nila na sa kanila natin ipinagkatiwala yung pangangalaga ng karagatan. Sa gitna ng dagat at pakawan naman ng lungsod ng Isabela,
Isang komunidad ng kababaihan ang tahimik ngunit matapang na nagbabantay sa kalikasan. Hindi lamang para sa turismo, kundi para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Dahil sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga ng kapaligiran at pagpapalakas ng komunidad, kinilala ang lungsod bilang isa sa mga awardees ng Green Destinations Top 100 Stories para sa taong 2025 sa kategoryang Thriving Communities. Ang kwentong nagdala ng pagkinalang ito ay pinamangutang Hakdenda, championing IP women for meaningful and sustainable tourism and cultural reawakening. Sa pangunguna ng Marang-Marang Women's Association, ang mga kababaihang ito ang nagsisilbing tagapangalaga ng Marang-Marang Mangrove Sanctuary. Para sa kanila, ang mangrove ay hindi lamang halaman. Ito ay proteksyon laban sa bagyo, tirahan ng mga isda at lamang dagat, at pinagkukunan ng kabuhayan. Bago matapos ang taong 2025, muling pinatunayan ng mga Basileño na ang pagkakaisa ay susi sa pangangalaga ng kalikasan. Isinagawa ang isang malawakang coastal cleanup drive sa Malamawi Beach sa pangunguna ng Provincial Government of Basilan, katuwang ng LGU of Isabela City at ibang-ibang barangay volunteers. Personal na nakibahagi sa paglilinis sina Governor Mujib Hataman, Mayor City Jalia Turabin Hataman, at Board Member Aming Hataman. Patunay na ang liderato ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Dahil kapag nagkakaisa ang komunidad, mas nagiging makabuluhan ang bawat hakbang tungo sa mas malinis, mas maayos, at mas may pagmamalaking Basilan. Ang tao natin ang kailangan magkaroon ng disiplina. On the matter of segregation, there is already in the environmental code that itong mga garbage natin should be segregated, degradable and biodegradable. But look what's happening. The people doesn't mind about it. We also set the specific time kung saan nila ilalagay yung kanilang mga basura so that our garbage trucks can pick it up. However, pagkatapos ng time na yun, people continues persistently, dispose their garbage on those areas, leading to, magkakaroon ng ng mga basura, which basically exposes the community. Alam mo, hindi din pwede ang tao lang, kailangan din ang ating mga barangays. If the barangays, with due respect sa ating mga barangay kapitan, ang ating truck limited, we do not have so much. In fact, ang ating budget for fuel is also limited. But if the barangay desires to really contribute, they can. Why? They can, purchase itong mga second-hand mini dump truck so that they can reinforce. Kung yung mga basura na naiiwan, pwede nilang gagawin yan. Pero para sa akin talaga, it should be a whole of the community approach para magkaroon tayo ng zero itong garbage dito sa atin. Marami na ang nagawa at marami pa ang magagawa. Kung magkakaisa ang bawat Isabeleño, ang lungsod ay hindi lamang magiging malinis, kundi magiging modelo ng sustainability at responsableng pamumuhay. Ang disiplina at malasakit sa kapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Ito ay tungkulin nating lahat. Ang ating simpleng aksyon, kapag pinagsama-sama, ay nagiging makapangyarihang pagbabago. Ako si Heart Castillo, serbisyong totoo, serbisyo para sa bawat Isabeleño, serbisyong damang-dama.